Thank you, Lord God, once again for your goodness sa aming lahat, Panginoon Ama, how you have been faithful to us, Lord, na itong mga nakaraang araw sa inyo pong patuloy na pagbibigay biyaya sa amin, especially in our time of quiet time, knowing you more and experiencing, Lord God, your love every day and your mercy. At salamat, Panginoon Ama, dahil sa bawat araw, kayo po ay patuloy na nagpapakilala sa amin at patuloy niyo po kaming iniingatan at ginagabayan. And now we are here once again, together, Lord God, gathering together for your word. And we ask, Lord, that once again you will open our eyes and our hearts, Lord God, sa inyong katotohanan, Panginoon Ama. Tulungan niyo po kami na makita ang mga bagay na nais niyo na aming pong matutunan sa araw po nito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Siguro familiar po kayo sa phrase na bucket list. Siguro may mga bucket list po kayo na hindi ko lang kung ano po yung bucket list ninyo. Baka bucket lang talaga. Siguro ang iba sa inyo may goal. Siguro hindi bucket list. You have some goals in your life na ma-achieve o magawa. Siyempre bilang isang pastor, may bucket list din ako na pinagpipray ko na sana magawa ko in ministry. My prayer, actually, una kong prayer when I talked to Pastor Bob, and you know all this, ang prayer ko before was to be a pastor in the province in which I was assigned in Albay after a year. Kaya parang answered prayer din po yun sa akin. At least na-experience ko po yun, church planting in Albay. At marami pa pong mga ministry work na sinagot din ng ating Panginoon para sa akin. Pero may isa po na ministry na until now ay hindi ko nagagawa. Hindi ko pa nagawa. And hopefully magawa ko ito in the future kung ito po ay kaloob ng Panginoon sa akin din. Ito po yung tinatawag na prison ministry. Okay? I prayed for it in Albay kasi meron pong doon, may kulungan kung saan pwede din po ako mag-minister sa mga nakakulong, mga preso. Pero hindi po ito natuloy dahil may nagsasabi sa akin, ako baka i-hold ka doon tapos tutukan ka ng kutsilyo. Sabi ko, parang imposible naman yata yun. Pero yun nga, I was not able to do it. And then, nagkaroon ulit ng opportunity when I studied seminary in IGSL. Nagkaroon po ako ng isang ka-classmate na isang lawyer. Tapos, siya po ay may position sa Bureau of Corrections. At naka-assign po siya sa Quezon City, which is near our house, sa may Kamuning. Okay? So, if you are familiar with that, meron po doon, nadadaanan po namin yun actually ng family ko. At kinausap ko siya regarding that and naghingi ako ng advice sa kanya, pwede ba akong makapasok? Pwede mo ba akong matulungan? And actually, marami po siyang encouragement sa akin in terms of stories. At sabi naman niya sa akin, safe naman. Okay, safe naman. Kaya nga lang magiging problem, sabi niya, kung magtuturo ka at mag-share ka ng gospel sa mga prisoners, marami nang gumagawa niyan. Ang hinahanap daw niya yung magmi-minister doon sa mga nagbabantay. Yun yung parang sinasuggest niya sa akin at that time. So, sabi niya nga, medyo may hirapan ka dahil maraming nakapag-start na at marami na rin daw na mga churches na pumasok sa mga kulungan ngayon na nag-share ng gospel at kadalasan nga daw hindi tama yung gospel. So, I prayed for it. I even opened it up sa mga co-pastors ko sa higher up. Pero yun nga, out of our business din, mukhang hindi din namin kaya na mag-start up ng ministry po na ganito. So, baka gusto ninyo. But, prison ministry is still one of my prayer na sana magawa ko in my lifetime. Dahil mainly, bakit mo gusto yun gawin, Brother Jay? Siyempre, when you study the Bible, meron kang mga nakikita na passages kung saan ito po ay paalala sa atin ng ating Panginoon din sa kanyang salita. Siguro yung experience kunyari ni Paul in Acts chapter 16, kung saan kasama niya si Silas, di ba, nakulong sila and then they were sharing the gospel doon at na-save pa actually yung nagbabantay sa kanila. Maging kunyari si Jesus Christ who was crucified in the cross. Yung kasama niyang thief on the cross, na-sharean din niya ng gospel. Siyempre, mga prisoners po ito, mga ito. Even in Isaiah 61 verse 1, sabi po doon, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted,
to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. So may mga passages po. Maging ang ating Panginoong Jesus in Matthew 25, verse 35 to 36, "For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me." So may mga paalala po na, alam mo, when you read it, o nga no, I'm doing ministries sa iba pang mga bagay, bakit hindi ko magawa na lumapit din at gawin din tong ministry na ito dahil sila din ay mga nangangailangan. So part ito ng aking prayer because it is in the Bible. I'm not sure kung meron na po sa inyo nakabisit sa isang kulungan. Hindi ko alam kung meron na po nakabisit po sa isang prisoner. May relative ako before, noon nakakulong pa siya sa Palawan and I visited Palawan at that time. At close po itong cousin ko po na ito, itong pinsan kong ito nung bata pa ako. So nung nalaman kong nakakulong siya, naging part po ito ng goal ko na mabisita siya sa kulungan. Tsaka gusto ko din actually maka-experience na, alam mo, papasok ka sa isang kulungan doon. So yun nga, kakapkapan ka, kailangan wala ka talagang dala or anything. So may process talaga before you will go inside. So siguro ito na yung pinakamalapit na sitwasyon sa akin na na-experience ko to go inside at makausap siya. I'm not sure kung na-share ko yung gospel. For sure may na-share ako something about the Word of God sa kanya at that time. And at the same time, pinag-pray ko po yung aking cousin. Siyempre, masaya siya na nabisita ko siya at that time. Sabi niya nga, buti hindi mo ako nakalimutan. At it brought joy para sa aking pinsan. Actually, last visit ko in Palawan, sa Palawan, nagkita pa kami at nakalaya na po siya, no? Nakalaya na siya. Actually, nung pumunta nga ako doon, parang sabi nga sa akin ng mga pinsan ko, pag pupunta ka doon, di ka mamumroblema. Kasi parang may mataas na position siya sa mga parang bossing sa loob ng kulungan. Okay? So siguro ito na yung closest ko in terms of visiting someone in prison. Siguro another one is to talk to someone who was imprisoned and came to know Christ. Na-share ko na ito sa inyo before. Kung maalala nyo, si Pastor Alvin Ebreo, siya po isang soldier. Siguro kung maalala ninyo yung Oakwood Mutiny, di ba? Yung kasama nila, sino ba yung... Nila Trillanes, yan. Kakasamahan to ni Trillanes, si Pastor Alvin Ebreo. So, nung binubuo ko yung South Young Adults Fellowship, kasi yung church nyo nandito sa may, ano may tawag sa lugar dito? Sa may Sukat, Las Piñas. Okay, so meron po dyan na church ng Living Word at siya po yung pastor po doon, si Pastor Alvin. And nag-meet po kami sa SM Sukat, na-share niya sa akin yung experience niya nung nakakulong siya. And doon daw siya nakakilala sa ating Panginoon. And then yung wife niya, habang nakakulong siya, dahil yung wife niya ay taga Cebu, na-ministeryohan naman siya nung wife ni Pastor Mel. Okay, so kaya ngayon siya ay naging part sa Living Word. So share niya sa akin yung experience niya, kung paano siya nakakilala sa Panginoon, kung paano siya na-sharean doon ng mga nagvi-visit actually sa kulungan niya at that time. At doon siya actually nagkaroon ng desire na kilalanin pa, mag-aral. Actually graduate po siya ng seminary, lawyer po siya, nag-aral pa siya ng seminary, and ngayon actually, sa aking pagkakaalala, siya po ay director po ng Bureau of Customs. So, yun, another experience of speaking to someone na nakulong at sabi nga, maraming ministry at maraming nangangailangan in prison na makapakinig talaga ng gospel. Kaya siguro ito naging prayer ko na magawa as a pastor. And that is mainly to share the gospel sa mga tao na minsan ang tingin nila ay parang wala ng pag-asa. Diba? Especially to those who are in prison. Ito yung mga parang wala na, laki nung nagawa ko, nakapatay ako, ganito ginawa ko. So parang hindi na yata ako papatawarin ng Panginoon. And they need to hear the gospel. At paalalahanan sila na may pag-asa pa. Sa ating pag-aaral ngayon, in Hebrews chapter 13, ito po din yung ating tuon sa ating pag-aaral in line of love.
Okay? Kung atin ang naaral in Hebrews chapter 13 verse 1, yung command na let brotherly love continue at tayo ay tunay na makakapagmahal lamang ng ating kapwa if you are truly in Christ. Inaral natin yung doctrine of loving another person, at hindi natin ito magagawa on our own apart from Christ. Hindi natin magagawa yung biblical love apart from Christ. So, ibig sabihin, if you are not yet a Christian right now, hindi nyo talaga kayang magmahal ng katulad ng pagmamahal ni Kristo Jesus. So, hindi nyo kaya magmahal na tunay na makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos apart from Christ. So, you are to pray for it. You are to pray for salvation. You are to pray that you have truly come to see the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. And then in Hebrews chapter 13 verse 2, ating naaral last Sunday, that we are not to neglect to show hospitality to strangers. Una, brotherly love, and then second, loving strangers. Yung mga hindi natin kakilala talaga, though they are Christians. And then here in chapter 13 verse 3, may panawagan din tayo to love na hindi po natin kalimutan din ang mga kapatiran na nasa kulungan. Ating basahin po ang ating passage this morning, Hebrews chapter 13 verse 3. Remember those who are in prison, as though in prison with them, and those who are mistreated, since you also are in the body. Okay? So in our outline, nasa pangatlong bahagi na po tayo about love, remember those in prison. Kung ating titignan yung buong verse 3 po, ating makikita ang tuon ng command dito ng writer. Remember is the command na madali pong intindihin. Okay? Remember. Siguro, alam niyo na po yung ibig sabihin ng word na remember. Ito'y alam na ninyo at sabi dito, patuloy na ipaalala mo ito sa iyong sarili. Kaya remember. Ito yung tuon ng salita. Remind yourself of something you already know about. Siguro in other words, to mind, to make mention, or to be concerned about. Alam nyo na ito, pero huwag nyo kakalimutan, tandaan ninyo na gawin nyo yung bagay na ito. At ito ay mahalaga in terms of context. Kung babalikan po lamang natin, alam natin na yung writer dito ng Hebrews, hindi natin siya kilala, pero sinulatan niya yung mga Hebrew Christians. Ibig sabihin, mga Hudyo po yung konteksto ng sinulatan dito. Sinasabihan ng writer, mga Hebrew Christians, na kung kayo ay Christian na, patuloy ninyong mahalin ang mga kapwa mananampalataya, at hindi lamang yon. Pangalawa, siguro hindi nila ito nagagawa, kaya sinabihan din sila ng writer na magpakita din kayo ng pagmamahal sa mga hindi nyo kakilala na mananampalataya din, lalo na in context of Gentile Christians. Kaya nga, show hospitality. Dahil mga Hudyo sila, hindi common na sila ay magpakita ng pag-ibig sa iba, lalo na siguro sa mga Samaritans. Kasi mga Hudyo po, galit po yan sa mga Samaritans. Sa mga Samaritans, galit din sila at hindi sila malapit sa mga Gentile people. Ngayon, Christian ka na, may mga Gentile Christians, mahalin mo sila. Hindi lamang yun, kung ating titignan din in context, ngayon na sila'y Christian na, ang ibang mga mananampalataya, nakakilala ninyo na under persecution, sila din ay maaring makulong o nakakulong, at kung sila ay nakakulong, huwag nyo silang kalimutan. Kasi bahagi yan eh. So makikita natin yung context na ganito na sila ay dapat na maalala ng mga Hebrew Christians at that time. So ito po yung context for them to remember yung mga Christians na nakakulong. So remember those who are in prison and those who are mistreated. So dalawang bagay po yung ipinakita dito. Kasi una, in prison and those who are mistreated. Ang tinutukoy pa rin dito ay mga kapatiran na nakakulong dahil sa kanilang pananampalataya. O hindi man nakakulong, pero may mga kapatiran din sila na dumadaan sa sitwasyon na mahirap dahil sa kanilang pananampalataya, kaya may mistreated na idinagdag. Sila ang mga kapatiran na persecuted at huwag mo daw silang kalimutan. So remember those who are in prison at they are to remember those who are mistreated. Ngayon ating tignan yung tema ng pag-ibig dito. Paano ko sila papakitaan ng pag-ibig? Sabi nga sa text, as though in prison with them, and at the same time, since you also are in the body. So may explanation po within the passage, within the verse na ating pong inaaral.
Yung unang category is as though in prison with them, and then yung pangalawa, since you are also in the body. So, ang panawagan sa kanila at that time is to show genuine sympathy. Makiisa ka sa kanila. Unawain mo yung kanilang kinalalagyan sa kanilang buhay. So, ang makiisa sa ating mga kapatiran, sa kanilang pinagdaraanan sa buhay. So, una, as though in prison with them. Hindi ibig sabihin nito na maganda na nakulong ka din sana para maranasan mo yung naranasan nila. Teka lang, Brother Jay, magpapakulong din ako. Para masabi ko talagang naintindihan ko sila sa kanilang kinalalagyan. Pero ang isipin mo, ang kanilang sitwasyon at ang maging concern actually sa kanilang sitwasyon. Okay? Siguro mapipicture nyo naman yun, sa inyong mga sarili. Ano ba yung sitwasyon ng isang taong nasa kulungan? Masaya ba doon? Di ba? Hindi, Siguro yung mga VIP. Kahit na pero siyempre, wala pa rin silang freedom in some way. Nagpa-party ba sila doon? Oo, yung iba. Nakakalungkot ang hirap ilagay sa konteksto natin yung mga Pilipino. Pero siyempre, alam natin yung mga hindi po sila actually masaya, hindi din sila nagpa-party at the same time, wala din naman silang mga activities. Para pagsasabihin ko yun, marami silang activities doon. Nagbebentahan pa nga sila ng drugs . Actually, mahirap po yung kanilang sitwasyon. Lalo na kung ating ilalagay yung konteksto nila nung panahon po na yon, in prison. Okay, siguro kunin na lang natin yung sitwasyon. In prison sila at that time, nung panahon ni Paul. Okay? Ano ba yung itsura ng prison before? Hindi naman ito tiled, di ba? Hindi ito parang, alam mo, may CR sila tapos mayroong jacuzzi sa loob. Hindi po ganon. Mahirap po. Madilim, madumi, mabaho. Okay? Dahil syempre, yung kung saan sila nag-CR, doon na lang din siguro sa loob ng CR, ng kulungan na yon. Normally, ganun po talaga yon. Syempre, wala pang drainage system, walang flush, walang bidet. Baka isipin nyo may bidet doon. Syempre, wala po. Sa US nga, wala . Ganun po yung sitwasyon. Ibig sabihin, mahirap po yung kanilang pinagdaraanan. So, ang panawagan dito ng writer ay isipin mo ang kanilang kinalalagyan, ang kanilang kalungkutan, mainly na malayo sa family, okay? Ang makulong na wala naman silang kasalanan dahil yung context dito ay Christians na nakulong, dahil sila'y nakulong lamang dahil sa kanilang pagbabahagi ng gospel o dahil sa kanilang pagtayo sa kanilang pananampalataya. Mahirap po yun. Diba? Kung kunyari daw, ako nakulong, wala naman akong kasalanan na ginawa, nag-share lang ako ng gospel, tumayo lang ako sa katotohanan ng salita ng Panginoon at kinulong ako. Okay, isipin na lang po ninyo na ano kaya yung kanyang pangangailangan at that time? For sure, sila ay nalulungkot, anong kailangan mong gawin? So, siguro, you are to visit them. Okay? For sure, sila ay nagugutom. Kapag gutom, ano sa tingin mo yung dapat mong gawin? Ikain mo na lang. Sila. You visit and then bring food. Alam ko, pwede naman yata magdala ng pagkain. Okay? Genuine sympathy is not only feeling. Okay? Oo, nakikiisa ko sa kanila, kawawa naman sila, nalulungkot din ako katulad nila, and then move on ka na sa buhay mo. Okay, bahala na sila. Minsan ganun Minsan nakiisa lang ako, feeling. And then you are to do something about it. Hindi pa yung parang, okay, kawawa naman siya. O nga, kawawa talaga. Then life goes on. Okay? Hindi po ganon. Pero nalulungkot ako para sa kanila and I deeply sympathize with them. Sabi nga ni John MacArthur sa kanyang commentary, and I quote, "We should do for them what we would want done for us were we in prison with them." So isipin po natin ano yung gusto mong gawin sa iyo habang tayo ay nasa kulungan. Ganon din po yung dapat na isipin niyo para sa kanila. It is the principle of Jesus' golden rule. Therefore, however you want people to treat you, so treat them, for this is the law and the prophets. Makikita po ito sa Matthew 7 verse 12. So, mahalaga na makita po natin yung understanding of sympathy. Sympathy is not just feeling. Okay, nakakaawa. Nakikiisa ako sa iyo. You do something about it. Later on, makikita pa po natin to in terms of application.
Pangalawa na understanding natin kung paano natin mapapakitaan sila ng love is not just giving them a genuine sympathy. Pangalawa, since you also are in the body. So, kailangan ko silang pakitaan ng pag-ibig because we are in the same body. Ang tuon nito ay paalala sa kanila na isa ka na kay Jesus, kaya tayo na kay Jesus ay iisa na rin. Ikaw ay bahagi na ng mas malaking pamilya. So, yung, kunyari daw, kabahagi natin sa church, nakulong, tandaan mo, kaisa mo siya kay Kristo Jesus. Siguro mahalaga ito na makita ninyo as we go through this passage. Alam ko na may family kayo. Ako, may family ako, si Del, tsaka si James. Pero bilang isang Christian family, bahagi na rin kayo ng mas malaki pang family. At ano yung mas malaking family na yon? Asuncion Clan ba? Hindi, di ba? Christian family natin. Yun yung pinakamalapit talaga dapat sa atin is yung Christian family. Because we are not just united in, kumbaga, hindi man tayo united in blood, but we are united in spirit, in Jesus Christ. Dahil tayo po ay niligtas, pinakitaan ni Kristo ng pag-ibig, kaya dapat ganun po din yung ating pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Mahalaga po itong aspeto na ito, mahalaga po yung principle na makita natin that we are a family of Christ. Ako ay isa na rin kay Jesus at anak na rin ako ng Diyos. Tayo ngayon ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Alam niyo ba, kung ikaw ay Christian, bahagi ka ng pamilya ng Diyos? At kung bahagi ka na ng pamilya ng Diyos, tayo ay iisa na. Kaya huwag mong kalimutan ang mga kapatiran na nasa kulungan. Yun po yung konteksto dito na paalala po ng writer para sa kanila. Huwag deadma. Alam mo yun? Na nahuli siya, bahala siya, hindi kasi siya nag-iingat, share kasi ng share ng gospel, sabi ko, wag na nakulong tuloy. Alam mo yun, hindi po ganon. Hindi po ito ang ugali natin sa ating mga kapatid, di ba? As a family, tayo ay may concern sa bawat isa. Kung ang kapatiran ay persecuted, tayo din ay isa, na, alam mo yun, parang nape-persecute din at nakikisa tayo sa kanila. Mayroon na tayong connection sa isa't isa. Dahil ang bawat isa sa atin ay bahagi na ng katawan ni Kristo Jesus. We are then to apply genuine sympathy to one another. Siguro magandang passage regarding this, that we are already one in Christ, is 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 27. Medyo mahaba po ito. Maybe if you can open your Bibles dito po sa passage na ito para masundan niyo po ako. I'll be reading in ESV. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 27. At mahalaga po ito, para at least matandaan po ninyo at maganda matandaan po ninyo ito para makita po natin kung paano dapat tayo makitungo sa ating mga kapatiran dito sa ating church. Verse 12, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. Dito, yung unity natin in Christ, in yung unity natin in the Spirit. Na hindi po ito parang, alam mo, iba yung lahi mo, iba ka, hindi ka Hudyo, okay, Gentile ka. Wala po. Okay? Verse 14, for the body does not consist of one member, but of many. Okay? If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. Ibig sabihin, marami tayo, pero iisa lamang tayo. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi kita kailangan. Kailangan natin ang isa't isa dahil tayo ay isa na kay Kristo Jesus. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty, which our more presentable parts do not require.
But God has so composed the body, giving greater honor to the parts that lack it, that there may be no division in the body. So, ibig sabihin, dapat tayo ay united, but that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Now you are the body of Christ and individually members of it. Napakaganda ng paalala dito ni Paul, kung ano po tayo as a church. At makita natin, kasi dito may paalala sa atin that we should have the same care for one another. Dapat may care po tayo, may love po tayo na ipinapakita sa bawat isa. Mahalaga na ito ay makita nating lahat. Kaya mahalaga ang relationship natin sa isa't isa. Hindi dahil nasa church tayo, kundi ito ay dahil sa ating natanggap na biyaya, na kaligtasan kay Jesus na tayo ngayon ay isa na tayo ay isa na kanyang anak. Kaya naman sinasabi dito ng writer sa mga Hebrew Christians at that time, remember those who are in prison as though in prison with them, yun yung una, and then those who are mistreated since you also are in the body. Mahalaga na makita natin yun. Genuine sympathy and because we are all one in Jesus Christ. Dahil tayo ay isa na, tayo ay mamuhay sa relasyon na ito ng may sympathy sa bawat isa. Ikaw nga ba ay tunay na may concern sa bawat isa? Siguro tignan niyo yung katabi ninyo. May concern ba kayo sa kanya? Do you love that person? Okay, ayoko tong katabi ko. Sana wag naman, Ikaw ba ay nagpapakita ng pag-unawa sa kanya? Huwag kayong magsabunutan. Okay. Meron ba kayong pag-unawa sa kanilang sitwasyon kung sila man ay may pinagdaraanan? Ikaw ba ay may tugon ng pag-ibig sa kapatiran? Okay? Kung meron silang mahirap na sitwasyon sa kanilang buhay o wala lang. Kinakamusta nyo ba sila? Brother, kumusta ka? Kaya nga lang, ang tayo mga Pinoy, yung madalas na kasagutan natin, kumusta? Okay lang. Pero in reality, anong tawag doon? Sinungaling. Yeah, there's nothing wrong of being open. Yeah, Brother Jay, I'm okay, but there are still situations na may pinagdaraanan. Ako, pwede ko sabihin sa inyong okay lang, pero ang dami ko pong concerns. Lahat po tayo may mga concerns. Siguro it would be better for us to be more honest in our situation para at least ma-experience din po natin yung concern po ng ating mga kapatiran. Mahalaga po yun na makita natin yung pag-ibig ng bawat isa. Alam mo yun, may sakit ang kapatiran natin. Alam mo, hindi tayo yung parang deadma lang sa kanila. Iisipin ko ba na nagkasakit siya? Ako nga nagkasakit Hindi niya naisip. Ang tanong, sinabi mo ba? Di ba? Sabihin po natin, we share it. Okay? Walang makain yung kapatiran natin. Ako di wala Sinabi mo ba? Di ba? Sabihin po natin, i-share po natin para ma-experience nyo yung concern and love. Hindi yung parang, naghihirap ako sa buhay ko, wala naman tumutulong sa akin. Kung hindi mo sinishare yung situation mo, hindi ka talaga makakatanggap ng concern and love from our brothers and sisters. So share it para ma-experience nyo din po yun. Siguro magandang example ng pag-ibig regarding showing love and sympathy ay yung pag-ibig po ni Onesiphorus. Kasi yun din po yung about visiting someone in prison. Makikita po ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 15 to 18. Basahin ko lamang po. Sabi dito, you are aware that all who are in Asia turned away from me. So si Paul, iniwan siya ng kanyang mga kapatiran dahil nakulong po siya Parang napabayaan po siya. Kaya nga, all who are in Asia turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes. Then verse 16, sabi dito, may the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chains. But when he arrived in Rome, he searched for me earnestly and found me. May the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day, and you well know all the service he rendered in Ephesus. Ito yung makikita natin, ito yung pag-visit. Hindi yung tamang si Onesiphorus, alam niya si Paul na nakakulong, hindi ko na mahanap. 10 minutes na akong tumitingin, hindi ko alam.
alis na ako. Hindi, actually, he searched for me. Earnestly. Kumbaga, it took time. Gumawa talaga siya ng paraan na makita niya si Paul at kanyang mabisita. Ang tawag po dito ay persevering love. Hindi siya yung parang ang init naman, ang hirap naman hanapin, bahala na nga si Paul. Kasama naman niya si God. Diba? Hindi ganon. Talagang gumawa siya ng paraan. Ang kanyang example ay magandang halimbawa ng tunay na sympathy and love. Gagawan po natin ito ng paraan. At kung ating titignan, actually, yung background, nakita natin ito kanina, at makikita pa natin, lalo natin ito in 2 Timothy 4:16, sabi nga dito ni Paul, "At my first defense, no one came to stand by me, but all deserted me. May it not be charged against them." So, iniwan talaga si Paul. Pero may mga nagpakita pa rin ng tunay na pag-ibig sa kanya. And that is, yung isang example nga, ay si Onesiphorus. May iba na hindi talaga, actually, nakikiisa kay Paul. Siguro isipin nyo, dalaw, madali lang yan. Okay? Sa sitwasyon nila, kapag dumalaw ka, siguro ngayon sa context natin, Brother Jay, kung ikaw nakulong, dadalawin kita. Isang beses. For 20 years ako nakakulong kunyari, parang nakaka-encourage. Actually, ngayon, wala pong problemang dumalaw. But yung situation po, yung context before nila, nung kay Paul, pag dumalaw ka, kaya nga deserted siya eh. Dahil nakakulong si Paul dahil saan? Nagnakaw siya ng pakwan? Hindi, di ba? Si Paul ay nakulong because of his faith. Okay? Nag-stand po siya sa kanyang faith, sa gospel, kaya po siya nakulong. Kaya nga kung ating titignan yung sitwasyon niya, kapag ikaw ay nakulong, maaari din na ikaw ay makulong. Hindi po ganun kadali na magbisita. Kaya nga sinasabi dito ng writer, "Remember those who are in prison as though in prison with them." Dahil nga po, kailangan po nila nito. You are to remember our brothers and sisters who are suffering, and you are to do something about it. Hindi po pwedeng sabihin lang natin na, mahal kita, nasa kulungan ka. Pero, di ba, may panawagan tayo, hindi siya dapat bukang bibig lamang. In 1 John chapter 3, verse 18, sabi dito, "Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth." Ibig sabihin may action. Ibig sabihin in truth, sinasabi sa Bible na we are to remember those who are in prison. I'm living in the truth, susundin ko yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Huwag lang po parang salita lang. Kung ikaw ay kumilos na ipakita ang pag-ibig mo, dapat ikaw ay kumilos at ipakita mo ang pag-ibig mo sa iyong kapatiran. Another truth in our passage na dapat po mahalaga na ating matutunan ay yung salitang prison. Okay? Dalawang Greek word po kasi yung ginamit dito ng prison. Remember those who are in prison as though in prison with them. Okay? Parang minsan iisipin natin, same Greek word po ito. Okay? Yung unang word in Greek na prison is the usual word na na-encounter natin. Prison in Bidag, sabi nga, a person who is under custody. Siya yung tao na nakakulong. Yun yung alam natin, di ba? Pero yung second word na prison in Bidag, dinefine po this way. To bind so as to constrain or confine with. Bind someone with, put someone in chains with. Okay? Ibig sabihin po, nung second word na prison, as though in prison with them, hindi po kasi siya long sentence, katulad in English, yung word lamang po na prison yung ginamit dito. So, yung mga, at that time, yung kanilang understanding is, makaisa ka sa kanila na parang you are bound with that person. Okay? Ako ay kaisa sa kanya, sa kanyang paghihirap. Yun yung panawagan po dito. Alam nyo yung sinasabi ng iba na, kasama mo ako sa hirap at ginhawa. Diba? Parang kasama kita. I'm bound with you. In a sense, kaista mo ko sa sitwasyon mo hanggang sa ikaw ay makalabas sa kulungan. I'm bound with you. Kaya nga dito sabi nga, confined or constrained. Ganun po dapat yung ating heart doon sa taong ito. Hindi siya yung parang wishful thinking lang na, oo nga, nakikiisa ako sa'yo, kawawa ka naman. Hindi, I'm bound with you, sasamahan kita, tutulungan kita, kaisa mo ko sa iyong paghihirap. Ganun yung klase na panawagan dito. Kaya nga kung ating titignan, when we study it, ay okay, hindi lang pala yung parang, okay, I wish you well, I'm praying for you, so ako'y kaisa mo.
You persevere with love. Parang katulad nung kay Onesiphorus. Ito ang panawagan sa atin, sa ating mga kapatiran. And I hope na unawaan niyo po yung panawagan dito ng writer sa Hebrews 13:3. Hindi ito isang command na, okay, sige, hindi ko kakalimutan sila. Pag-pray mo lang, then you do something about it. Kundi ito ay may mas malalim na pag-ibig na panawagan ng writer para sa mga Hebrew Christians at that time at panawagan din ito para sa ating panahon. Siyempre, isipin ninyo, no? Brother Jay, wala naman akong kakilalang nakakulong ngayon na Christian. Actually, may marami po. You just go through the website ng, kalimutan ko tuloy yung pangalan ng website na yun. Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Pag naalala ko, hindi ko sinulat dahil sabi ko maalala ko yun eh. Pero nakalimutan ko pala. Anyways, there are websites na kung saan doon po pinakipray yung mga persecuted Christians around the world. Okay? So, maganda po na pwede niyong i-check yun. Then maybe you can pray for those people who are Christians na, alam mo yun, suffering for the gospel. So, practical applications. Siguro sabihin natin may nakulong. Nakulong si Brother Angelo. Okay? Pati din si Brother Jonathan, si Lennox. So, lahat sila nakulong. Nag-share ng gospel doon sa outreach. Nahuli sila ng pulis. Okay? At pinagbabawal kunyari. Praise God nga, hindi pinagbabawal yung pag-share ng gospel sa atin. Ano? We are so blessed that we are in a country na alam mo yun, we have that freedom to go anywhere and share our faith. Pero, paano ako makikiisa sa kanila kung meron man akong kapatiran na nakulong? Okay? Number 1, pray. Acts 12:5, sabi dito, so Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. Atin po silang ipanalangin. Ephesians 6:18-20, sabi dito, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. And also for me. Okay, dahil nakakulong si Paul at that time, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. So in Scripture, ano yung gagawin natin sa mga nakakulong, those who are imprisoned, we are to pray for them. Yun yung po yung pinaka-basic. Siguro lahat tayo kayang-kaya po natin gawin ito at kayang-kaya po natin even in a short time na magawa po itong bagay nito. Pangalawa is personal visits. Bisitahin po natin sila. Matthew 25 verse 36, I was in prison, basa natin ito kanina, and you came to me. Kasi nga, di ba sabi nga ni Jesus Christ, kung ano yung ginawa mo dito sa mga taong ito ay parang ginawa mo na rin sa akin. So, ganun din po yung context nito. We are to visit Him. We are to visit yung ating kapatiran na nakakulong. Okay? Make time. Mag-schedule po tayo. Alamin po natin kung sa kulungan, ano yung araw ng visit, anong oras yung visit. Planuhin natin ito at atin silang bisitahin. Okay? Number 3 is provision. Okay? Mag-provide po tayo sa kanila. Philippians chapter 4, verse 14-18, Yet it was kind of you to share my trouble. And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except only you. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once again. Not that I ask the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. So mismo si Paul, recipient po siya ng provision. So may mga pangangailangan po si Paul at that time. Ito po ay nagampanan ng kanyang mga kapatiran, ng church, na siya po ay ma-providean. Number 4 is pursue getting them out of prison. Okay? Ito po ay mahalaga at practical po ito. Hindi yung parang tamang, oh brother, anong nangyari na sa'yo? Hanggang kailan ka dyan? Ganun ba katagal? O sige, pag-pray na lang kita. Hindi, meron ka na bang lawyer? Ano yung ginagawa ng lawyer? Ano na ngayon yung nangyayari sa kaso mo? Okay, meron po tayong kapatiran before in High Rock na nagkaroon ng accident at nakulong po siya. Actually, overnight nga lang yun eh. And hindi pa actually
Chief Justice, sino ba yung, si Sereno at that time, okay, lawyer po siya, at siya actually yung nagpunta doon sa presinto na doon para bisitahin po yung ating kapatiran doon, para tulungan ayusin yung kanyang case. Okay? Ganun po yung Christian eh. Hindi siya yung tamang, gagawan natin ng paraan yan. And then the whole church, actually, gumawa kami ng paraan. Kaya nga tinawagan si Serrano dahil siya yung dating may alam regarding that. Pinayuhan pa si Pastor Bob regarding what to do doon sa kapatiran na nakakulong at that time. We were all praying for him dahil accident yun. Hindi naman niya talaga, alam mo yun, naiwan niya lang, alam mo yun, binuksan lang niya yung pintuan ng kotse niya kasi may kinuha siya sa loob, may bike, mabilis, tapos may isang mabilis na SUV, hindi siya pinadaan. So hindi siya nakaiwas, tumama siya ngayon dun sa pintuan ng car, tumilapon siya, pagbagsak niya, nauna yata yung ulo, namatay. Okay? Kasi nga hindi siya pinagbigyan noong, although syempre in law, hindi mo din dapat talaga binubuksan yung pintuan doon sa may area ng daanan. Hindi pwede, law din yun. So you have to be very careful with that. So yun po yung naging kaso. So in the end, we are to pursue getting that person out of prison. So tayo, kunyari, may nakulong sa atin, may lawyer ka na ba? May pambayad ka ba sa lawyer na ito? Ano yung kailangan nating gawin pa? Paano natin ito mapapanalo or paano natin ito magagawa ng paraan? Kaya huwag naman sana yung kaso mo, pumatay ka, no? Siyempre for the gospel yun. Or anything na i-check po natin yun. Pero siyempre hindi pa rin natin siya pababayaan. And lastly, number 5, protect and provide for their family. Siyempre, mawawalan siya ng trabaho, hindi lang siya iniisipin mo. Paano kung may pamilya siya, tapos 10 yung anak niya? Tapos lahat ng anak niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I mean, parang yearly ng anak, ano? So, alam mo yun, meron needs yung family. Kailangan natin din isipin yung kanyang family na ma-provide din, ma-support sila sa kanilang mga needs at ma-encourage yung family to continue to trust in God. Alam mo, bibistahin mo din yung family, kumusta na kayo, anong nararamdaman nyo ngayon, and then you will be praying for them, encouraging them that they are to continue to trust God and to put their hope in the Lord, especially as they go through the difficulty in life. So ito po yung at least 5 na practical things na pwede natin gawin. Pray, personal visit, provision, pursue getting them out of prison, protect and provide for their family. So we are to remember the prisoners. Actually, hindi iba ang panawagan na ito sa kanila dahil ito din yung kanila na rin actually ginagawa. Actually, yung panawagan na ito sa Hebrews 13:3 ay ginagawa na nila. Kaya nga ito'y paalala sa kanila na kailangan nilang patuloy na gawin to show genuine sympathy sa kanilang mga kapatiran. Kasi sabi po nung writer in Hebrews chapter 10 verse 32 to 35, dahil bahagi na rin ito ng kanilang ginagawa, sabi po doon, "But recall the former days when after you were enlightened," naging Christian kayo, okay, bago pa man yun, "you endured a hard struggle with sufferings, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those who so treated. For you had compassion on those in prison." Ayun. So, ibig sabihin, pinapaalalahan sila ng writer, yung compassion ninyo before, nagawa nyo na dahil you were persecuted at the start of your faith. Kasi siyempre mga Jews po ito Hebrew Christians tong context natin At marami pong mga galit sa kanila dahil sa kanilang pag-transfer ng kanilang faith. From Jewish belief, pumasok po sila sa Christianity. Kaya nga doon sabi nga, they were persecuted and they had compassion on those in prison. And you joyfully accepted the plundering of your property since you knew that you yourselves had a better possession and had an abiding one. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. Alam niyo yun, napaka-blessing. Gagawin niyo itong mga bagay na ito, patuloy kayo na nagkasubmit kay God, patuloy kayo nagtitiwala kay God, may promise pa ang Diyos if they will continue their faith. Sabi nga, indeed, there is a great reward. Siguro isipin ninyo, paano Brother Jay kung wala naman nakukulong o hindi pa nakukulong? Paano yun? Then we are to apply the call for genuine sympathy. Kaya nga meron second application. Those who are mistreated. So kung wala nakakulong,
you show sympathy to those who are mistreated. Okay? Or in other words, those who are suffering, meaning those who are in need. Okay? Atin sila ngayon na pakitaan ng pag-ibig at concern, na kasama nila tayo palagi sa lahat ng sitwasyon. Can we apply this? Actually then, siguro another question is, can we apply this truth also sa mga hindi mananampalataya? Itong mga inaaral natin ngayon. Kasi ang context is Christians. How about those who are not Christians? Pwede po natin i-apply ito. Pero ang pinakatuon po natin is gospel. Yun po kasi yung kanilang pangangailangan. To share to them na may hope in Christ, may forgiveness in Christ. So, if you want to go an extra mile, siguro pwede natin silang matulungan. Siguro share the gospel also sa kanilang family. Help them if possible. Yung family na naiwan na nakakulong, yung kanilang, kung sino man part ng family nila nakakulong, invite them to church. Again, yung tuon po neto natin kapag ka-unbeliever, evangelism. Yun po yung tuon. Pagdating po sa Christian, genuine sympathy. Yung pakikiisa natin dahil isa na tayo sa kanilang lahat. Malinaw po, at least alam po natin, ano? Medyo nag-slow down po ako sa pag-aaral natin dito sa Hebrews 13 kasi marami hong bagay na magandang aralin na natin ngayon dahil nandito na rin po tayo sa passage na ito. At least meron na po tayong understanding, okay, pag nakulong ang sino man sa atin, nakulong yung anak ko, alam na natin yung gagawin natin. Okay, nakulong ako. Alam na po natin yung ating gagawin dahil naaral na po natin ito as a church. In ending, in conclusion, as I end, let me just share kung bakit natin dapat isabuhay yung katotohanan na ating naaral ngayon. Not because ito po'y panawagan lamang ng writer ng Hebrews at ito'y command niya. Dahil may perfect example ng genuine sympathy na atin pong makikita kay Kristo Jesus. At ito po ay mababasa sa Hebrews chapter 4, verse 15. Sabi po doon, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin." Okay, may tinatawag po ditong double negative. We do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. So yung mga high priest na ito, hindi nila kayang mag-sympathize. Pero meron nag-sympathize sa atin. Perfectly. At ito po ay ang ating Panginoong Jesus. Jesus identifies with our situation. Alam niya ang ating mga pinagdaraanan. At siya ay kaisa natin sa lahat ng mga sitwasyon na mahirap na ating pinagdaraanan. Alam niyo yun? Na minsan, kunyari daw, you are alone at home, parang wala man lang nagpapakita ng love sa akin. Minsan, ang maraming Christian nag-self-pity na eh. And marami na ako nakausap na gano'n, wala naman nagmamahal sa akin, wala naman ganito lang, puro wala. Parang hindi Christian, alam mo yon? Because we have Jesus Christ. We are in Christ. Diba? Kaya nga tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na palagi natin siyang isipin na hindi kasama natin siya. Hindi ko man kayo kasama, diba? Hindi naman ako pwedeng nakatira sa bahay niyo, no? Ay, malungkot ka, may sitwasyon ka, tutulog ako sa bahay niyo, ha? Hindi pwedeng ganon. Diba? Maliban na kung invite niyo ako. Pero hindi pwede na palagi niyo ako makakasama. Pero ang importante, dahil isa na tayo kay Kristo, may kasiguruhan tayo na kasama natin sa lahat ng pagkakataon na nauunawaan ng ating sitwasyon, kasama natin si Kristo Jesus. And with that, dapat meron po tayong joy. Dapat meron po tayong hope. Dapat po hindi tayo yung parang, alam mo yun, nahuhulog na kagad sa depression. Na parang wala. Hindi po, kasama natin ang ating Panginoon. Hindi ba comfort ito para sa atin? Hindi man tayo, actually, nasa kulungan ngayon, pero lahat ng ating pinagdaraanan na mahirap na sitwasyon, atin natin siyang kasama. Na ang kanyang panawagan sa atin ay patuloy lamang tayo na tumingin sa Kanya, magtiwala sa Kanya, na patuloy nating sundin ang Kanyang kalooban. Dahil ang tuon ng Diyos para sa ating sa mahirap na sitwasyon ay para tayo ay mahubog, lumago ng lubusan sa wangis pa ng ating Panginoon at tagapagligtas. So may situation po na mahirap, pero alam natin, di ba, na ang tuon po ng lahat ng trials na ito ay para sa ating paglago pa kay Kristo Jesus. Di ba? The problem is not the problem is the heart. So binabago, tinuhubog ng Panginoon ang ating puso na maitama tayo at tayo ay mas lalong lumago kay Kristo Jesus. Kaya may pagsubok. Hindi siya pahirap,
alam mo yun, si God palagi na lang akong pinahihirapan. Hindi ganon. Actually, we are suffering in trials. We are suffering mainly because we are sinners. At dapat lang. Kung napaka-gracious nga ni God eh. Kung i-equate nyo 1:1, lahat ng sin nyo, tapos may suffering, baka nabaliw na kayo. Di ba? Pero napaka-gracious po ni God eh. Despite of our sinfulness, alam mo yun, may mercy, may grace pa rin na ipinapakita ang Panginoon sa ating lahat. Jesus can sympathize with all our weaknesses because He lived as a human being and experienced the things that we are experiencing. Na daanan po ito ni Kristo. Hindi lahat, pero alam ni Kristo ang lahat ng ito. According to John Owen, dito po ako mag-end. Christ's sympathy with us means three things. Okay, first of all, sabi ni John Owen, it means that He is concerned for us. Di ba ang sarap? Jesus is concerned sa ating lahat. Christ is concerned for us when we are hungry. He is concerned for us when we are in trouble. He is concerned for us when we are tempted. May concern po si Jesus Christ. He sympathizes with us. Kaya wag po kayong ma-depress, wag po kayong mahulog sa sitwasyon na parang hindi ako mahal ng Diyos. Hindi po totoo yun. Dahil lies lamang po yun ng kaaway na tayo ay lalong hindi lamang magtiwala sa Kanya. It means that He is concerned for us. Secondly, sabi ni John Owen, Christ's sympathy with us means that He can relieve our suffering. He alone can relieve our suffering. He can provide our daily needs. He can save us when we are in trouble. He can help us avoid engaging in sin. So ang tanging pag-asa natin ay ang ating Panginoong Jesus lamang. And thirdly, sabi ni John Owen, Christ's sympathy with us means that He can experience what we feel emotionally insofar as our emotions are not sinful. Kasi hindi po na-experience ni Jesus Christ na magkasala. Hindi niya ma-experience yun. Okay? He rejoices with us when we rejoice for good and godly things. He mourns with us when we mourn over the loss of good and godly things. Kaya nga po may comfort tayo kay Kristo Jesus because in Christ, si Christ po nagpakita ng true, genuine sympathy. At tayo, follower ni Christ, kaisa ni Kristo Jesus, ito din po yung dapat na buhay na ating nilalakaran ngayon, na nagpapakita ng genuine sympathy, genuine love, genuine concern sa bawat isa dito sa church. Hindi man kayo nakakulong, but we all are suffering. Kailangan po natin ang pag-ibig din po ng bawat isa. Kaya nga po sabi sa Hebrews 13:3, remember those who are in prison as though in prison with them, and those who are mistreated, since you also are in the body. Let us pray. Lord, once again, maraming salamat dahil binibigyan niyo po ng linaw sa aming lahat ang inyong salita kung paano po namin ito maisa sa buhay. Hindi lamang maunawaan siya intellectually, but Lord, the understanding of it, kung paano po namin ito maipapakita sa aming kapwa. Tunay nga, Panginoon Ama, kung paano po nagpakita ng genuine sympathy si Christ, nawa kami din, Panginoon Ama, maging ganon sa aming pamumuhay, na aming sundin ang kanyang nilakad upang kayo ay aming maluwalhati, Panginoon Ama. Dahil ang tuon ng lahat ng ito, in terms of obeying, Lord God, your commands, in loving other people, in loving our brothers and sisters, in loving strangers, and showing compassion to everyone, Lord, we pray na ito'y magresulta lamang, Panginoon naman, ng hindi pagtaas sa aming mga sarili, kung hindi magbigay lamang ng kaluwalhatian, O Diyos, sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon Ama, sa umagang ito, through your word, na inyo pong itinuro sa amin, sa fellowship na meron po kami ngayon. And as we continue, Lord God, our time together until this afternoon, O God, we pray that you will continue to bless us, even our time of fellowship, even, Lord God, yung time po namin with the Lord's table, nawa patuloy po kami na mapaalalahanan ng katotohanan ng inyong salita at ng katotohanan patungkol kay Kristo Jesus. Maraming salamat, O Diyos. Ito pong aming dalangin. Pangalan ni Kristo Jesus. Amen at Amen.